Pagkatapos manalo ni Jaylen Brown at ng Boston Celtics sa Eastern Finals at ni Luka Doncic ng Dallas Mavericks sa Western Conference Finals, sila na ngayon ang maglalaban para sa NBA Finals sa season na ito. Ating titingnan ang final matchup ng dalawang koponan. Ang Boston Celtics natalo nila ang Miami Heat at ang Cleveland Cavaliers at na-sweep din nila ang Indiana Pacers sa kanilang Eastern Finals. Samantala, ang Dallas Mavericks naman ay natalo nila ang LA Clippers, Oklahoma City Thunder at muntik na nilang ma-sweep ang Minnesota Timberwolves sa kanilang Western Conference Finals. Dahil sa kanilang playoff run, parang sabik na sabik ang Boston Celtics at Dallas Mavericks na magsimula na ang kanilang Game 1 sa NBA Finals na mangyayari bukas. Ang Boston Celtics ang pinakamagaling na koponan sa NBA season na ito base sa kanilang record buong season at sila din ang pinakamabilis na nakuha ang Eastern Championship dahil nga na-sweep nila ang kanilang kalaban sa Eastern Finals. Ang Dallas naman ay may record na 50 wins at 32 losses. Kung titingnan mo, ito ay pangalawa sa standing ng East kagaya ng New York Knicks. Gayon pa man, yun ay 14 games pa rin ang layo mula sa record ng Boston Celtics at nasa number 5 seed lamang sa Western Conference. Ibig sabihin, ang Boston Celtics ang may home court advantage para sa series na ito. Ating balikan naman ang kanilang regular season games. Nanalo ang Celtics sa kanilang dalawang huling laro kontra Dallas noong Enero at noong Marso. At sa roster na iyon, may ilang mga players na na-trade sa trade deadline. Ang tanong ngayon, sino kaya ang mananalo sa series na ito? Ang Boston Celtics ba na nag-finals appearance noong 2022? O ang Dallas Mavericks ba na kababalik lang sa finals simula noong 2011? Sino kaya ang magkakaroon ng unang championship ring? Si Jason Tatum ba at si Jaylen Brown? O si Luka Doncic ba sa tulong ni Kyrie Irving? Ating titingnan ang posibleng magiging istorya ng series na ito. Punta muna tayo sa Battle of Backcourts. Matagal nang sinasabi ngayong postseason na si Luka Doncic at Kyrie Irving ng Dallas Mavericks ay ang pinakamatinding off-season backcourt sa kasaysayan ng NBA dahil sa kanilang pambihirang performance na ipinakita simula noong na-trade si Kyrie sa Dallas. Pero hindi mo rin maisasantabi si Jrue Holiday at Derek White na nakapasok sa All-Defensive Second Team at nakabuo ng kanilang reputation sa loob lamang ng isang season. Sila ay makulit at pambihirang defender na may kakayahang magbigay ng pressure sa bola na maaaring magpagulo kahit sa mga late clock decision ni Luka sa mga highlight finishes ni Kyrie Irving. Sa kabilang banda, si Irving naman ay mas naging masipag ngayong season, habang si Luka naman ay kadalasang ginagamit ang defensive position para mag-recharge. Kaabang-abang ang backcourts ng dalawang team dahil sa iba-ibang style ng laro. Punta naman tayo sa big man ng dalawang team. Ang center ng Boston Celtics na si Kristaps Porzingis ay nagkaroon ng injury sa unang round pa lang ng playoffs laban sa Miami Heat. Hindi rin siya nakapaglaro sa semis laban sa Cleveland hanggang sa East Finals laban sa Indiana Pacers. Si Daniel Gafford at Derek Lively naman ay naglalaro na para lagi lang nakaabang. Laging handa na tanggapin kung ano ang ibibigay ni Kyrie at Luka. Sa tingin ko, ito ang malaking hamon para sa Celtics dahil aktibo na naglalaro ang big man ng Dallas. Ang 38 years old naman na si Al Horford ay mahusay at epektibo din sa kanilang nakaraang dalawang rounds. Pero kinakailangan din niya ng malaking tulong mula sa ilalim. At walang ibang makakatulong sa kanya kung hindi si Porzingis na may taas na 7'2" at may average na 20 points at 2 blocks bawat laro. Tingnan natin kung sino ang mas mananaig sa laban ng big man sa NBA Finals. Isa din sa inaabangan ng series na ito ay ang pagbabalik ni Kyrie Irving sa Boston Celtics.
Matatandaang naglalaro si Kyrie Irving ng 2 season sa Boston noong 2017 hanggang 2019. Siya ay laging binabastos at hinihiya mula nang umalis siya papuntang Brooklyn noong 2019. Matatandaang tinapakan ni Kyrie ang midcourt logo ng Celtics sa isang playoff visit noong 2021 at isang fan ang nagtapo ng bote ng tubig sa kanya. Ginawa lamang niya ito dahil sa palaging pambabastos sa kanya kapag naglalaro siya sa loob ng TD Garden pagkatapos ng kanyang trade. Punta naman tayo para sa prediction sa series na ito. Kung ang experience ang pagbabasihan, nakailang balik na din ang Celtics sa finals at halos nakakamit na din ni Tatum at Brown ang iba't ibang awards maliban lamang sa isang singsing. Ang Boston Celtics ngayon ay umaasa sa kanilang talento, karanasan at higit sa lahat ang kanilang home court advantage. Samantalang ang Dallas Mavericks naman sa pangunguna ni Luka Doncic na sabik ding makakuha ng unang championship kasama si Kyrie na naghahangad ng pangalawang singsing. Ang Dallas naman ay umaasa sa kanilang starters at role players na mag-step up upang makakuha ng kampyonato sa season na ito. Mga idol, para sa aking opinyon lamang, kung sino ang kupunan na kompleto at healthy ang kanilang key players ay siyang mananalo sa series na ito. Maliban doon, kung maglalaro si Porzingis sa finals, malaki ang tsansa ng Boston na mananalo sa series na ito. Kung hindi magawa ng paraan ng Boston ang opensa ni Luka, malaki din ang tsansa ng Dallas na magcha-champion sa season na ito. Para sa inyo mga idol, sino kaya ang magcha-champion sa season na ito? Comment down below kung sino sa tingin nyo ang mananalo sa series na ito. Mga idol, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo sa susunod nating videos.